On January 18, 2026, we are going to join the Standard Chartered Hong Kong Half Marathon 2026. And starting this week, we are going to document our 12-week training block in preparation for the race. I will document my runs, discuss the weekly goals, and specific runs per day to achieve my goal of sub 1 hour and 50 minutes half marathon pace time. So tara, let's go out and run. Magandang araw, this is Christian of Go Out and Run, and welcome po sa ating Hong Kong Half Marathon 2026 series. This is week 1 of our training block. And yes, nabunot po tayo sa balot ng Standard Chartered Hong Kong Half Marathon for 2026. For context lang po, no, before you can officially register and join sa Hong Kong Half Marathon, kailangan po mag-submit tayo ng entry sa kanilang website on a designated date. From there, fill up tayo ng entry, submit, then abangan natin yung results ng raffle through first and second ballot. Napakaswerte namin ng aking wife na si Marla dahil on our first try na mag-register sa event na to, nabunot agad kami, no? On the first ballot, release din. Kaya nakakashock, sobrang solid. Inabangan talaga namin yung mismong opening ng registration. Nakapasok kami siguro around 15 minutes, register agad, nag-error pa. Pero after 30 minutes of trying to register pa ulit-ulit, naipasok namin yung ballot namin. Then yun, lumabas yung results around I think August din, and pasok tayo. For context din ang aking running journey, no? Again, lagi kong sinasabi to, no? Ako po ay isang enthusiast Tito runner. Just try to document my running journey here on YouTube. I started running around the tail end of February of this year, 2025. So, mga 8 months na tayo sa ating running journey na ito. We already completed 3 half marathon races, no? And ang goal ko talaga for this year is to finish a race with a sub 2 half marathon PB. Nadali naman natin. So, first half marathon race natin is sa Pahiyas half marathon. Ginanap yun sa Lukban. Time tayo ng 2:26. That is April. So, 3 months into our running journey. Second half marathon race natin is the Manila Marathon. Half marathon yung sinalihan din natin doon. Actually, nag-target tayo ng sub 2 doon pero hindi natin nakuha, no? 2:08 yung naging results natin doon. Doon sa ating third and A race for this year, no? Ito talaga yung pinilit at gusto talaga nating salihan is yung Milo Half Marathon held at Lucena, where I finished with, yun, nahuli natin, 1:59 sub 2. Yan, pasensya na po sa mga pro runners and elite runners natin dyan, no? Kung masyado akong masaya sa sub 2 na half marathon time, no? Para sa akin na Tito runner, malaking achievement na ito, especially this year. Yun talaga kasi yung tinarget natin, di ba? Sa ating mga runners, may kanya-kanya tayong running goal. At for this year, yun talaga yung talagang elusive sub 2 half marathon na hinabol natin. So, 2025 goal done. Move forward tayo sa 2026. Main goal ko talaga for 2026 is to run a full marathon. No specific target time yet, pero syempre, I will work towards a sub 4 full marathon. No? So, nadali na natin yung sub 2 na half marathon. Train tayo para sa sub 4 na full marathon. Buong 2026 yun. So, mahaba-haba pa. No? Mayroon pa akong 14 months. Pero, unahin ko itong Hong Kong half dahil simula pa lang ng running journey namin ni Marla, sinet na namin na tatakbo talaga kami ng international race. Ma-experience na mag-jogging sa Hong Kong. Diba? Makasali kami sa Hong Kong Marathon 2026. Let's go! And Hong Kong talaga is one of our top options kasi in love din kami talaga sa Hong Kong no. Nakakailang balik na rin kami sa Hong Kong for vacation, for travel. And maganda din talaga yung lugar. Nung last na punta nga namin, nung around May 2025, tumakbo din kami dun eh. And na-enjoy namin yung takbo dun. Napakaganda ng lugar, malamig. Sakto, papatakan January 2026, mas malamig pa. No? So na-excite na rin talaga kami dun sa Hong Kong half marathon na yun. Talagang dream come true para sa amin. So, goal natin para dun sa ating Hong Kong Half Marathon is to hit a sub 150 time. 9-minute PB from my previous race. Pero ang set natin na A goal is 1 hour 45 minutes. B goal is 150, 1 hour 50 minutes. Then C goal natin is to finish 1 hour 58 minutes. Basta maka-PB tayo. Based dun sa mga reviews at sa mga past runners na nabasa natin online, medyo hilly or uphill daw kasi yung course sa Hong Kong, kaya mahirap magtaas agad na expectations. Maganda lang siguro that time is malamig yung panahon. So advantageous yon sa half marathon, hindi masyado tataas agad
sana yung heart rate natin, no? Pero kailangan din nating i-train yung sarili natin na tumakbo ng tumakbo sa malamig kasi syempre hindi tayo sanay dito sa atin sa Pilipinas, no? Mostly humid kasi dito compared sa Hong Kong. Dito sa lugar natin sa Laguna, hindi nababa ng 15-16 degrees yung weather dito. Okay sana kung nasa Baguio tayo, no? Or Tagaytay man lang, pero dito sa lugar natin medyo mainit talaga, no? So yun yung mga magiging challenges natin. And to help us with our training, we are going to use the Coros Training Plan Library. Ito din yung ginamit natin from our previous half marathon training block. Nag-set tayo ng 12-week program in preparation for the race, and the best thing about this plan is tatakbo ka na lang. Pipili ka lang ng training plan sa Coros app, best suited to your plans and needs. Iloload mo lang sa iyong Coros watch, then boom! May mga scheduled runs ka na on the days na sinet ni Coros para sa'yo. But the plans are not strict. Pwede mo siyang i-edit kung nabibiting ka sa kilometers on that day or kailangan mong mag-adjust ng araw kasi busy ka ngayon, etc. Very versatile naman nung app saka nung training program. So simulan natin yung run week natin, then discuss ko after the week yung magiging training plan natin for this half marathon series. Mangyayari, isasama ko kayo dun sa week of running natin, no? Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga scheduled runs. So, mangyayari dito sa ating 12-week half marathon training plan is mostly nakaset siya around 5 to 6 runs per week eh. So, marami yon. Magiging Monday lang yung rest day natin. Pero mostly naman, no, mga days like Tuesday, Friday, Saturday is mga aerobic runs lang yan, no? So, mostly zone 2 and recovery runs. Para lang dire-diretso lang yung takbo natin, no? Makakapagtaas lang tayo ng kilometers. Ang pinaka-workout days talaga natin dyan is yung Wednesday, yung interval natin, and yung mga Sunday long runs natin, no? So tara, let's go out and run. First day ng training block natin for Hong Kong Marathon, no? Treadmill tayo ngayon. Magulo ng panahon. Minsan yung schedule natin, hindi talaga natin makontrol. Gusto natin tumakbo ng umaga, pero hindi kaya eh. Nagtatrabaho tayo hanggang madaling araw. Mas maganda tumakbo na mas maganda yung recovery, yung tulog, no? Dito muna tayo sa treadmill. Ano lang din naman tayo ngayon, aerobic run. Bukas, Wednesday, may workout tayo. So, yun ang pupush natin sa labas. Pero sa ngayon, pilitin muna tayo. Let's go. Yung pinaka-warm up natin. Nag-workout tayo tapos easy run. Alright, happy Wednesday. Medyo cloudy Wednesday tayo ngayon. Siyempre narito tayo sa mahiwagang Sampaloc Lake. Workout natin ngayon is threshold intervals pero medyo light lang ngayon, no? 800 meters sa zone 2 pace, tapos 800 meters ulit sa zone 3 pace. Medyo slowly lang natin kukunin yung pacing natin, no? Para makasanay din yung katawan natin ulit. 12 weeks naman to, first week pa lang ngayon, so medyo slow burn. So yung 800 meters natin is 5:25 to 6 na pacing.
Tapos 800 meters ulit na 6:06 to 7:07 ata yun. So yun, warm up lang tapos takbo na. Let's go. Cloudy day ngayon sa Sampaloc Lake. And balik na yung mga vendors, pero mukhang dito sa area na to wala masyado, solid. Nag-video kasi yung parang San Pablo City Tourism, parang clustered na yung mga vendors dun sa isang area. Okay din, 1 kilometer warm up lang tayo, tapos workout na. Although yung first 800 naman zone 2 pace pa naman. Ano tayo? 800 meters 6:02 to 7:07. Ito yung zone 2 pace natin. Clear, oh. Maulan din kasi kaya wala masyadong tao. At baka mamayang gabi pa rin yung mga tao. Second 800 meters tayo. Ba, wala pang tao. May oras pa kaya sila. Mga mamaya pa. Solid, solid. Ang ganda nung shot, ang ganda nung araw, tapos may nangingisda tatlo. Solid, ganda. Tigil ako. Assume. At inabot na nga po tayo ng dilim. Pero wala 6 pa lang mga idol. Baka solid. Sobrang dilim na. Ano? Per months na talaga. Good morning, Sampaloc Lake. Saturday morning, November 1. Di tayo nakatakbo ng mga nakarang araw. Yung mga aerobic runs natin ng Thursday at Friday di natin nagawa. So medyo babawi tayo ngayon. May bagong ruling dito sa amin sa Sampaloc Lake, dito sa ginagagingan namin. Pag Sabado at Linggo, bawal na magbaba ng sasakyan. Ano lang tayo ngayon? Warm up, tapos takbo na. Let's go. Tayo ng aerobic run ngayon. May strides tayo mamaya sa dulo. LSD sana. Walang tao ngayon, sarap. November 1 nga naman kasi. Pero ngayon lang kasi yung saktong time para makatakbo. So adjust tayo. Ngayon nagsisimula pa lang yung week ng ating training block. Pero aerobic run talaga tayo ngayon. Sa taas na nga tayo na zone 2 eh. Paga tayo konti mamaya. Let's go. Na. So far 8 kilometers, zone 2 pa rin tayo. Average yung mga 7:10.
Alright. Handali natin yung 10 kilometers na zone 2. So, workout tayo ngayon. 600 meters. 600 meters na jog. Zone 2 din. Tapos 200 meters na strides. Let's go. Dalawa na lang. Ayos. Tayo yan. 15.5 kilometers na. Tapusin lang natin 16. Nadali naman natin. So 10 kilometers zone 2, 5 by 200 meters na stride. Average 420 pace yun. Okay na yun. 600 meters na jog in between. Mahaba-haba yung rest. Tapos 2 kilometers na cooldown. Ayos. Saturday run day done. Uwi na. Alright, so ito yung weekly mileage natin, no? Check natin sa ating Coros. To be honest, hindi natin nasunod yung targets natin this week, no? Dapat 6 days yung takbo natin this week. Pero dahil first week ng November, undas week ngayon, undas weekend, medyo naging busy tayo, no? So, pati total kilometers saka training load, hindi natin na-hit. Pero actually, yung training load ata, na-hit naman natin. Pero okay lang yan. Try natin mag-increase ng training load this coming week. Basta yung kilometers, medyo taas-taasan natin. Usually naman zone 2 or yung aerobic run natin, yung tataasan natin. No? Check natin, punta lang kayo dito sa activities, statistics, tapos this week. So last week, nagkaroon lang tayo ng 3 runs actually. No? So dapat tatakbo din tayo ng Sunday. That is our long run day. Kaso hindi na rin natin na itakbo kasi magulo yung panahon din eh. Tapos napasarap yung pahinga natin dahil nga medyo pagod tayo ng undas weekend. Pero nakatakbo din tayo ng Saturday naman, no? Parang naging long run na rin natin yun. So, 16 kilometers LSD plus strides. Then, panay aerobic run tayo actually this week. So, makikita rin natin dito sa baba yung total training focus natin, no? So, meron tayong 3% recovery, 54% sa aerobic endurance, 21% sa aerobic power, yung zone 3 natin, then 22 to 23% sa threshold pace. Overall, okay na din. Nag-average tayo sa mga takbo natin ng 150 BPM. Medyo mataas yun kung mapapansin nyo, no? Pero ang zone 2 ko po kasi is around 142 to 159. Makikita nyo rin yan dito. Napaka-solid ng Coros app, no? Kasi user-friendly siya. Napakadali lang makita yung mga data, no? And malaking tulong din talaga siya para ma-hit mo yung saktong workouts mo at yung goal ng workouts mo. O, makikita mo dito sa workout calendar. Yan. Check natin yung mga runs natin last week. So, Tuesday, aerobic run, 8 kilometers. Yung nagawa natin doon, parang nakaset sa kanya, 6 kilometers lang. Ginawa natin siyang 8 kilometers. Then, Wednesday, meron tayong half marathon pace intervals. So, 9 kilometers yun. Actually, nakaset to ng 11 kilometers pala dapat, no? Napaaga yung finish natin. So, tinapos na lang natin ng walk. Nag-walk tayo ng parang around 1.5 kilometers. Walk na parang recovery, walk and recovery run na rin naman yun. No? Then, balik tayo dun sa ating, then, yun nga, after ng Wednesday run, dahil sa kabisihan at hindi maintindihan panahon, Sabado na tayo nakatakbo, no? So, LSD plus strides. So, zone 2 tayo ng 10 kilometers. Then, naging run natin nun is 600 meters zone 2 pace, then 200 meters na strides. So, nag-average tayo sa strides ng around 4 minutes 30 second pace. Check nyo kasi dito yung pacing natin. No? So, ang zone 2 pace natin, aerobic endurance is 6:02 to 7:07. Kung gusto natin mag-threshold pace, starting yan ng 4:53. So, zone 4 to 5:24. Pero yung zone 5 natin, ang maganda sa Coros, hati yung zone 5 niya. Meron siya nitong
anaerobic endurance saka anaerobic power. Kumbaga anaerobic power yung mga sprints na natin, no. Siguro kaya mo itong ma-maintain around 1 minute, 2 minutes, depende kung gaano kayo katagal nag-sprint, no. Pero itong zone 5 na anaerobic endurance, ito yung medyo mas matagal-tagal mo siyang ma-maintain. Actually, pwede mong makita yun dito, yung explanation. Narito sa running fitness. Yan. You know, sprint speed, threshold, and endurance. Then, kung gusto nating maintindihan pa, learn more about running fitness. Speed is your ability to perform high-intensity exercises. Then, meron din predictor dito. Si Coros app based dun sa mga previous runs mo, no? So, ngayon, ang current prediction niya for my half marathon is 1 hour 52 minutes. And marathon prediction ko is 3 hours 58 minutes. Medyo confident tayo sa 10 kilometers natin at 5 kilometers natin. Yung half marathon saka yung full marathon, yan ang medyo isipin natin kung kaya na natin yan, no? Pero yan yung tine-training natin, no? So, sabi ni Coros, kaya ko na daw mag sub 4 na marathon. Pero ako personally, tingin ko hindi pa sa ngayon. Pero yan yung i-workout natin throughout the year. Focus muna tayo sa Standard Chartered Hong Kong Half Marathon 2026. Yan. Then, discuss naman natin yung week 2 of training natin. So, Monday, rest day tayo. Nilagyan lang natin ng half marathon pace. Babawiin sana natin to yung takbo natin ng Sunday. Pero may bagyo na naman. Bagyong Tino. Let's go. So, Tuesday, aerobic run tayo, 6.5 kilometers. Then, threshold intervals ng Wednesday. Thursday, aerobic run ulit, 5 kilometers lang. Then, strides. So, check natin tong strides. Mostly, ano lang din siya zone 2, aerobic endurance pace. Then, meron siyang 500 meters na aerobic endurance pace ulit, zone 2 pace. Then, 200 meters na anaerobic endurance. So, 424 to 452. So, kung ginagawa ko dito, 200 meters lang naman. Ginagawa ko na yung anaerobic power. So, around 424 and below. Stride siya. Mas mahaba, 200 meters. Pero ang haba din nung rest in between mo, 500 meters na jog. Usually kasi yung ginagawa kong strides before, 4 by 15 seconds. Tapos 45 seconds yung rest. Then, Saturday, aerobic run ulit. To cap off the week, half marathon pace on Sunday. So, check natin to. Meron tayong 5 kilometers ulit na zone 2. Then, 8 kilometers sa aerobic power. Yun yung nakaset na parang zone 3 natin. No? So, usually kasi, zone 3 yung race heart rate natin. Before, ang zone 3 natin is mas mataas dito, around 540, 545 to 610. Pero dahil nung previous running fitness test natin, ay ibaba natin yung numbers natin, no? And ako kasi napapansin ko sa race, medyo mataas talaga yung heart rate ko na parang nasa zone 4 na ako, no? Na may maintain ko yung 170 up all throughout the half marathon race. Tindi, no? Pero yun yung gusto nating improve, no? Para sa ating next half marathon race. Sana mas maganda yung pacing natin sa mas mabilis na speed. Ayun nga, nabanggit natin, yung Hong Kong medyo mas malamig siya. So hopefully, maging mas maganda yung performance natin doon. Nung heart rate natin, saka nung legs natin. Medyo kailangan din natin palakasin yung legs natin. Dahil, yun nga, marami nagsasabi uphill yung course, no? So, more time tayo sa strength training. Medyo nag-squat tayo ngayon dito sa bahay, no? From time to time. No weights na squats para all throughout the day, active tayo. Yun, at maraming salamat po sa pagsama sa week 1 ng ating Hong Kong Half Marathon Series, no? Always remember to run safe at ako po si Christian and let's go out and run.